Sumainyo ang kapayapaan, katotohanang katotohanan, ligaya'y kakamtan, sa Diyos amang mahal, tigib ng pagmamahal. Sumainyong paghahari mula ulo hanggang talampakan. Maari bang pakiulit ang inawit ninyong tinapos ngayon, mga choir? Hihimay-himayin lang natin. Stop. Pag nilayang po ninyo, di ba't sadyang may kapwa ang sarili? Namnamin po ninyo yung inaawit nyo para magising ang diwa nyo. Maramdaman nyo ang Ama sa buhay nyo, sapagkat di ka maaring mabuhay ng nag-iisa. Tuloy. Stop. Paanong madadalisay ang ligaya mo kung may puot sa puso mo? Paano mong mararamdaman ang pagmamahal kung may galit kang totoo? Hindi bagat dinadaya ng tao ang damdamin niya kapag sinasabing masaya siya ngunit may galit siya. Sinasabi niyang nagmamahal siya subalit mayroon pang hindi siya naisusuko sa Ama. Paano mo mararamdaman ang totoong pagmamahal kung hindi pa lubos ang puso mo sa pag-ibig na mula sa Ama? Ituloy. Stop. Kung lahat ng galing nyong nakamtan sa Ama, ginagamit nyo sa mabuting paglingap, hindi kayo masasaktan. Hindi kayo mahihirapan, sapagkat yun ay mula sa Ama, kaya na'y bahagi ninyo. Subalit kung ganang pagkatao ninyo ang iisipin ninyong kaya mayroon kayo dahil pinamigay ninyo, nagmula sa inyo, masasaktan, mahirapan kayong ipagkaloob ang hindi inyo. Buhay ba ang Ama? Sulong tuloy. Pawang katotohanan, yan ang unang atas ng kabanalan, ang ika'y magmahal kanino man. Sapagkat anuman ang pagbabahagi mong mula sa kalooban, hindi ito paghihirapan kailanman. Sapagkat kung paano mo magaan ibinigay kanino mang kapwa mo nilalang na minamahal, magaang ibabalik ng Diyos mamang walang hanggan. Naunawaan nyo na baga ang inaawit nyo, mga mahal. Sa makatwid, anong saysay, anong silbi ng pag-awit kung wala sa kalooban? Anong silbi ng binubuka ng bibig kung hindi makatotohanan? Anong silbi ng pinagsusumigaw kung hindi mo nagagawa iyan? Anong silbi ng sasabihin mo kung hindi mo tutuparin? Anong silbi ng sinabi mo kung walang naging kabuluhan? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Ang bawat araw ay may nakaukol na mga salita. Sa bawat araw, may nakaukol na biyaya. Ang bawat araw, walang katapusan ang pagpapala. Sa bawat araw, may nangangalaga. Sa bawat araw, hindi nawawala ang patnubay ng Amang dakila. Sa bawat araw, sambitin mo siya, makikinig siya, diringgin ka niya. Sa bawat araw, hindi nawawala ang bukas. At sa bawat araw, hindi mo alam ang magaganap sa iyo bilang tao. Kaya't gawin mo ang mabuti, walang pagsisisihan ka. Gawin mo ang dapat, malulugod ang Ama. Ibigay mo ang karapat-dapat na tinanggap mong mabuting pagpapala sa iyo at ipagkakalob niyang higit pa ang bawat pagpapalang binamahagi mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, hindi lamang sa materyal ang dapat ipamahagi.
Hindi lamang sa mga bagay ang naipamamahagi, hindi lamang ang salapi ang ipamamahagi, kundi ang iyong sarili, ibahagi mo rin sa kapwa mo. Sapagkat ang wika nga sa banal na aklat na binabasa ng tao, ibigay mo man lahat ang nasa sa iyo. Kung walang pagmamahal, walang silbi. Walang kabuluhan, walang kasaysayan. Sa makatwid, ano man ang hinandog na may pag-ibig, may pagmamahal, ito'y matwid sa pananaw ng Ama. Ito'y kalugod-lugod sa Kanya. Kaya't ang sinumang tumutupad, gumaganap ng marapat, tuwirang hindi tao ang may damdaming gayon, kundi ang tao ang tumanggap ng damdaming gayon, sapagkat mula ang Ama sa lahat. Ano ang ibig sabihin? Sapagkat mula ang Ama sa lahat. Mula't mula pa ang Ama'y para sa lahat na. At ang lahat na nakamta ng tao'y mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, sa mga inulat ni Ezekiel, maliwanag na iyaon ay pinapahayag sa kanyang katauhan na nagmula sa Ama ang kasulatan, na sinusulat lamang ng tao, hinahayag lamang ng tao, subalit ang Espiritu ang nag-uulat, nagbibigay ng mga inuulat. Buhay ba ang Ama? Matuwid ang tuntunin ng Diyos. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kalilimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya nakasama ang ginawa niya. At ang masasamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasalanan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko namang ang ginagawa ninyo ang hindi tama. Bakit gayon ang wika ng Ama? Sapagkat ang isang nagpakasama na nagpakabago at naging bago, nagbagong buhay, sapagkat kinilala siya, natanggap niya ang kamalian niya at nagsisingganap siya, bibigyan niya ng bagong buhay at magkakaroon ng buhay na walang kamatayan, sapagkat nasumpungan siya at kinilala. Subalit ano ngang maibibigay sa isang taong matuwid at mabuti at sa bandang huli nagpakasama siya? Hindi bagat mas mainam ang nagkasalang tinutuwid at natama? Ang nagkamali ng landas at naitama ang daan?
ang maraming kasalanan na nagsisit, nagbalik loob, nagbagong buhay, kaysa sa isang taong kay luwat niyang nagpakabuti, sa isang iglap ay naparam sa kanyang ginawang kasamaan. Alam mo na ang mabuti, ba't babalikan mo pang masama? Nakita mo na ang mabuti, bakit tutungo ka pa sa kasamaan kung tunay kang taong matuwid at kilala mo ang Ama? Yaon ang tinutukoy niya. Kung tunay na kilala ang Ama at kinilala siya, bakit tutungo siya sa masama? Sapagkat hindi niya lubos na kilala, kaya natangay siya ng kasamaan. At itong naging masama na kumilala at nakilala siya, tunay siyang naramdaman, kaya't masigit na mapalad ang naligaw na naituwid at sumunod sa tamang landas, kaysa doon sa mabuti na nagbalik ang kasamaan. Buhay ba ang Ama? Kaysa sa nagpakabuting ilang panahon, ilang taon, sa isang iglap, inalis niyang lahat ang kanyang kabutihan. Naburang lahat ang kanyang kabutihan. Pinatay niyang lahat ang kanyang kabutihan dahil sa kanyang masamang naging gawa. Mga mahal, mapapalad ang mga nagkamali upang itama at sumunod sa Ama. Mapapalad ang maraming kasalanan, subalit nang nasumpungan ng Ama'y nagsisi at tumanggap sa Kanya. Mapapalad ang mga nagbabagong buhay na hindi na inalintana ang nakaraan at patuloy sa pagbabagong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nawa ang dilim ay patuloy mahawi upang ang liwanag ang siyang manguna sa lahat. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng wika. Walang taong masama kung hahanapin niyang matuwid ay hindi magbabagot, magiging mabuti. Napakahalaga ng karunungang mula sa Ama. Ito ang pinakamahalagang susi para sa ikabubuti ng kaisipan. Kaya ikaw ba'y nagnanasa ng kabutihan? Hanapin mo ang kanyang karunungan at sisidlan kanya ng kanyang katalinuhan. Buhay ba ang Ama? Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ang naghahanap sa Kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa Kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa Kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y makakaroon na ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Buhay ba ang Ama? Sino ang taong litong-lito ang isipan na naging pagkatao ang nangibabaw? Nang gumusto at nagnasang maging matino at mabuti, hinanap ang karunungan ng Ama at sinidlan naman siya. Mga kalituhan niya ay pinagbagong tuwiran na payapa kanyang kaisipan. Ligalig niyang damdamin na maraming pot at galit yan, nagbagong ganap. Ang bagabag naging kapayapaan. Upang dooy kamtin mo tao ang marapat sa buhay mo, iyukol mo ang isip mo sa mabubuting gawa ng Ama. Doon sa isip mo'y ikintalang mga aral niya, tuturuan ka sa tuwina, matatama ang buhay mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ipagpapatuloy baga natin ang nagnanasa ng katalinuhang mula sa Ama, na uukit sa isip niya ang mabuting gawa niya. Ang naglalayo ng marapat sa kapwa niya,
tigib ng galak ang makakamtan niya. Ang nagnanasang patuloy na makanahan sa liwanag, hindi kailanman madidimlan ng isipan. Ang patuloy na kakamtan liwanag na mula sa mangmahal, doon sa kanyang katauhan, tuwirang ibibigay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mula kay Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi ng kanyang kapatid ay ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung minsan maraming tanong ang tao, nagkakandaluha sa panambitan, nagkakandanginig ang katawan sa pagdulog ng panalangin. Subalit hindi niya naalala, marami palang galit ang puso niya. Maraming hindi siya napapatawad na kapwa niya tao. Kapatid niya sa laman, kapatid niya sa espiritu, na mula sa Ama, na batid niyang lahat ng tao ay kapatid nila. Subalit, sa konting bagay, lumalim ang malalim na sugat na hindi na magkaroon ng pag-ampat ang pagnanaknak nang dahil ayaw padiligan, ayaw palinisan, kaya't ang duming naroroon na puno na ng bakterya, hindi na nakalaya ang sugat na natigmak ng galit at poot. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mayroong karamdamang hindi natural na nakamtan. Ito ay bahagi upang ikay subukan kung hanggang saan. Subalit mayroong natural na ginawa ng tao, kaya nag-ugat ng karamdaman ang kanyang katawan. Kung ang galit mo'y nanunuot na sa iyong puso, hindi kaya ito'y maging kapinsalaan sa iyo. Mga tibok ng puso mo'y ano ang nagpapaandar? Hindi baga ang mga ugat niya upang manalaytay sa tubo ng puso mo ang hangin na magbibigay kaluwagan sa iyong paghinga. Paano? Kung lumagpas ang ilang taon na hindi mo naramdaman ang paghihimutok mo, ay naipon lahat ito. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nagkabarabara na pala ang ugat ng puso mo. Kamukat-mukat mo, hindi na pala barado lamang, pati ang baterya mo'y humihina na. At sa patuloy mong pamumuhay na hindi mo inaasikaso, akala mo
ang sakit mo'y cancer. Cancer sa kung saan. Ngunit mayroon palang naging ugat kung ba't ka nagka-cancer. Naging daan kung ba't ka naging cancer. Ang nasabing sakit. Mga mahal, ang karumihan ng isip ay isang cancer na napakahirap gamutin. Ang maruming damdamin ay isang sakit na napakahirap gamutin. Sapagkat walang kalapat na salapi yan. Walang kalapat na kayamanan sa lupa. Walang kapantay na kapangyarihan para iya'y tanggalin kung kapwa mo lamang ang magtatanggal niyan. Subalit, kay gaan at kay daling, linisin, malinisan, mawala, maghilom kung tatanggapin mo ang magdudulot ng kalinisan ng puso mo. Anong silbi ng wiwikay ng taong patawarin ako, o Diyos ko, kung pagkatapos naman naroroon pa rin sa puso ang sinabing patawarin ako, ngunit ayaw magpatawad? Mga mahal, pagninilay, nais mo bang maging maligaya sa buo mong buhay? Palinisan mo ang puso mo at mararamdaman mong galak sa kalooban mo. Karagdagang pagninilay, nais mo bang mapayapa ang isip mo sa bawat araw sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan sa buhay? Sa kabila ng iyong tinatahak ay napakamasalimuot. Kayang hawiin ito at ipatag. Kayang guluhin ng kalaban, subalit kayang ayusin ng bumuhay kaninuman. Mga mahal, tanggapin ninyong lubos ang tagalinis ng isip at damdamin. Walang dilit iba, hindi ang hangin, ang araw, ang tubig, lalong hindi ang pagkain na isisilid nyo sa bibig at papasok sa inyong tiyan, kundi ang mga himay-himay na hinimay-himay at pinagninilayan ng mga totoong tumatanggap, yaon ay ang banal na salita na nagbibigay buhay sa lahat ng patay sa buong bahagi ng iyong katawan, upang buhayin ang galit ay mamatay, ang pag-ibig ang mabuhay. Buhay ba ang Ama? Sa lahat ng sandali, may kailangan ng tao. Subalit hindi sa iglap, sa sandaling iglap, ang kailangan ay nakukuha. Ngunit at pasubali, kapag ang Ama ang tinanggap mo, sang iglap, mapapagbago ang isip at damdamin mo. Pawang katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat ang nagnanasa ng liwanag, umiiwas sa dilim. Ang nagnanasa ng pagbabago, naghahanap ng kabutihan. Ang tinutukoy ay kagandahang loob, ginagawa ng katauhan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. 10 beses mo mang ulit-uliting basahin ang banal na salita. Banal na libro'y natapos mo ng lahat. Subalit kung wala pa sa kalooban mo't diwa, para ka lamang nagbasa ng magazine na tinatawag ng tao, hinahanap mo ang mga balita sa sanlibutan na tinala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gusto mo bang ngayon din ay maging galak na ang madama mo sa puso mo? Pagnilayan mo ba't nabuhay ka? Ang binuhay ba sa'yo'y galit o pag-ibig? Ang inugnay ba sa'yo'y masamang espiritu o mabuting espiritu?
Kung magkagayon, buhayin niyo ito, tao. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, hindi niyo kayang buhayin ito kung may aabutang masama sa kalooban niyo. Hindi ito mabubuhay na totoo kung karumihan ng isip ay sa inyo. Subalit mabubuhay ang lahat ng kalinisan at kabutihan kung palilinisan sa tatanggapin niyo sa buhay. Diyos na walang hanggan, amang walang kapantay, kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, walang banal na nilalang. Walang hindi nagkasala. Walang hindi magkakasala. Subalit, ibinaba ng Ama ang marapat sa bawat isa upang ang maghahanap ay makasumpong ng ligaya. Ibinahagi ang marapat sa buhay ng bawat isa upang kung nanamnamin ay mararamdaman at mabubuhay ang sigla. Sa makatwid, kung tunay kang anak ng Ama, ipagkakatiwala mo sa Kanya. Ang lahat ng suliranin, pag-aalala, kagulumihanan, pagkatakot, pagkabahala, upang pumasok ang damdamin mo sa mabuting kalooban niya. At dooy manahan sa iyo tao ang paghahari niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat iba't iba ang matuwid at katwiran ng tao. Subalit ang katwiran at matuwid na nasa ng Ama, kailan may walang pagkakamali kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kay sarap mabuhay nang walang puot sa damdamin, kaloobang taglay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, masaya po ba ang tumawa? Masarap po bang matawa? Kung ang pinagtatawanan mo ay ang kapagkapahiya ng kapwa mo at ang kahihiyan ng kapwa mo, hindi masarap. Subalit, kung ang katawa-tawang naganap sa buhay mo at nakatawa ka dahil sa pagmamahal sa kapwa mo, masarap. Buhay ba ang Ama? Kaya ang taong nasa katotohanan, hindi niya hinahangad pagtawanan ng kapwa niya sa kanyang pagkapahiya, kundi kahabagan at kaawaan niya nang dahil may kislot sa puso niyang pagmamahal sa kanya. Buhay ba ang Ama? Subalit ang taong may damdaming hindi maganda sa kapwa niya, aninalang ibagsak at mapahiya sila. Ito ba'y kalugod-lugod sa Ama? Kaya nga, tunay ka ba? Totoo ka ba? Magnasa ka sa kaiunlad, sa ikabubuti, sa ikamamarapat ng kapwa mo. Patutoong may malasakit ka sa kapwa mo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang Ama ang bayaan mong humatol at humusga. Siya rin ang magbadya sa lahat ng madla. Subalit ikaw tao, kung sariling pagkatao mong nangungusap, huwag mong loobin ito sapagkat baka ibalik sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat walang taong nagpakabuti na hindi pinatawad ng Ama sa kabila man ng dusa't hilahil na kinamtan sa kanyang mga kasalanan nang tinindig niya na ibsan lahat ang dusa niya. Kaya halina mga mahal ko, nagdurusa ba kayo? Lapitan niyo at hanaping totoo ay Ama at ititindig niya kayo sa dusang kinamtan niyo. Mahihilahod man ang inyong mga pasahirap na paghakbang niyo, subalit kapag binigay niya ang kalayaan sa inyo, para kayong nakakita ng liwanag na pagdakay, sumibol na hindi niyo namalayan kung paano. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, tuwirang inulat mo'y katotohanang nagaganap sa mundong ito. Kung papaano nga ang mga pahayag mo'y manamnam matimtim ng anak mo, na bawat tumanggap at nakaunawa sa iyo, aliwin mo't pagalakin ang mga puso nila, sa gayon mararagdagan ang magpupuri sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, mataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay kamtin, kagalakan ng kalooban. Upang pagsapit ng gabi, payapa kang mahihimbing. Anuman ang sayo ay dinala, sa maghapong pagtawid mo tao, na ginawa mo sa mundo. Nakibaka ang buhay mo, nakaloob lang ng Ama, pinahiram niya sa iyo. Magnilay ka at magbulay, pagsapit ng dapit hapon, ikaw ay nakasadyad sa iyong ginawa. Mga pagpapala na kay hiwaga, ang kalakasan ng katawan, ang mata mong nakasisilay, mga tenga mong nakarinig, balat mong may pandama, kalooban mo na nagalak, ang isip mo na nagliwanag, ito'y hiwagang sa iyo'y natanggap. Purihin mong Ama na sa iyo'y nag-alay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, mayroon ka mang karamdaman. Lumaban ka at maging ganap, sa pagtitiwala mo, maging lubos ka. Tapang mong ganap, sa'yo'y ibibigay, upang ika'y ganap na makausad. Hanggang kamtin mo ang kagalingan, yamang ikaw ay di pa mamamatay, at ikaw ay manahan sa piling ng Espiritong Banal, upang ang turo sa iyo'y maging mabuti. Ang pandama mo'y kabutihan din ito, matuturo sa iyo lahat ng mapayapang pamamaraan sa iyong buhay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, ang turo ng Amang mahal, pagnilayan sa kaisipan, damhin mo sa kalooban, namnim mo tanggapin, sa puso mong tumitibok-tibok, pagkat ikaw ay buhay. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Mga mahal, sadyang kay buti ng Ama, napakahiwaga niya. Masarap umawit kung nananamnam mo ang inaawit mo. Kahit na ang boses mo'y baluktot,
matuwid sa pananaw ng ama't pandinig. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Diyos Ama ay buhay na may pagmamahal, pag-ibig kanino man. Makarinig nawa ang puso nyo, makadama nawa ang puso nyo, at ang isip nyo'y makaunawa nawa ito. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Tulad nga ng tinuturan, walang bagay na di makakamtan kung ito'y kailangan na sa iyo'y idatal. Subalit huwag kang magdamdam kailanman, kundi patakda iyan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayinyong kapayapaan, kung may tukso, may pananggalang ang Ama sa inyo. Kaya, tinutokso ka bang magalit? Siya ang isipin mo. Hindi ka matutokso ng nanggagalit sa iyo. Paano? Paano hindi? At talagang pag pinatulan mo siya, naagaw ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, happy birthday sa mga may kaart. Pag nilayan nyo na lamang po pwedeng ibulusok ng Ama ang lahat sa buhay ng tao, ba't hindi niya binibigay pagdaka ito? At pag nilayan yung mabuti, pwedeng sabihin ng Kristo, mamatay kayong lahat. Bakit hindi ginawa? Sapagkat bubuhay nga. Kung magkagayon, tinanggap mo ba ang Kristo sa buhay mo? Buhayin mo ang disperensya mo. Dahil kinilala mo siya, alam mong may magagawa siya. Bang Ama? Buhay bang Ama? Oh, para ka bang isang tangambulo? Unga! 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 Dahil nawawala ang iyong hinahanap na nag-aalaga. Hindi naman nawawala ang nag-aalaga sa inyo, Lagi namang nakahanda at lagi namang nasa inyo. Kayo ang nawawala. Hindi kayo makita-kita. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hinanap na kayo, lumayo pa. Tinawagan ka na, naging bingi ka pa. Tinanggap ka na, kumawala ka pa. Paano ka, tao? Nung may sala, ang kumukop-kop ba sa'yo? Ang naghahanap ba sa'yo? Ang nagbibigay bang paraan sa buhay mo? Hindi. Ikaw, tao. Buhay ba ang Ama? Kaya kung alam mong totoo ang Diyos mo, manahan ka. Sa puso mo'y gawin ang madama sa tuwina ay siya, upang ang puso mong may batik ng galit ay maparang. Hinanakit, buot, inggit, selos na dooy naninikip, na di mapaknit, paknit. Halina kayo mga minamahal, liwanag ay kamti ninyo. Mangibabawat manguna sa katauhan, upang manalaytay sa buo niyong katawan. Manuot hanggang sa inyong kaloob-looban, sa inyong himay may ng laman, maghari ang ganap at tuwiran, na walang maliw na buhay na magalak. Sa puso ang dulot kailan pa man, pagkat kayo'y natutong nagmahal ng marapat at tapat kanino man. Yamang Ama sa inyo ay tinanggap,
Halina kayo, ang lahat ay hiwaga, magagawa ng amang dakila. Ang lumubog at nabaon ay kaya niyang hawiin niyan at ipaibabaw. Kaya niyang gawing mabuhay ang sinuman, kabila man ang sakit na naramdaman. Sa kabila man ang tinawid na hirap, napapagaan niya itong lahat. Kung nauuhaw ka'y mapalalagok ka, walang tugot niyang binibigay. Yaon ay ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Damhin ninyo, aking mga mahal, ang sakilayon at nasa kanino man. Kaya't ako ay bumalik sa sanlibutan, binaba sa inyong ganap at tuwiran. Humanap ng kapwa nyo mga nilalang, upang magamit at paalipin sa mabuti't kabanatan, upang ihayo sa inyo ay pamigay. O aking mga mahal na may pandinig, kayong lahat ay makarinig. Lahat ng may liwanag ang kaisipan, makaunawa kayong ganap. Lahat ng nabuksan ng pananaw, masilayan nyo ang aking kabutihan, na sa inyo'y patuloy kong pinasisilay sa daigdigan ng mga buhay. Huwag niyong gawin kayo ay mamatay, na walang nabago kailanman. Huwag niyong hintayin ang inyong kamatayan, na di napagsisihan ang kasalanan. Sa inyong pagbabalik loob na mainam, amay handang kumupkop kanino man, nawalay ka ng ilang panahon, hindi kanya kailanman nakaligtaan. Minamasdan ka bawat araw, tinititigan ka bawat saglit. Walang sayo'y malilihim kailanman, maging nalaglag na yung buho. Kung ilang beses tumibok ang iyong puso, nabatid niya itong lahat, maging ang iyong pagpikit at pagmulat, batid niyang lahat kanyang anak. Kaya't halina, halina kayo, namnamin ang mga tinuturan ko. Buhayin sa diwa niyong salita ko, mabubuhay kayo na totoo. Walang bagay na masama sa mundong ito, lahat ay pinabuting mangkop sa inyo upang magamit niyo tao, na maging mabuti ganap sa buhay nyo. Ano ang dahilan? Bakit nakasama ang mayroon ay nagalit at nagsumikap na magyabang? Bakit nagkasala, nalumod sa nakamtan, hindi nakaahon ang puso niya sa kayabangan nila? O taong magnilay, magbulay kayong ganap, ano ang sa akin hinahanap upang sa inyo ay may laga? Walang dilit iba kundi ang pawang mabuti, at ikabubuti ninyong lahat. Kaya't ako'y nagbahagi ng makabubuting aral ko, na bahagi sa inyo mula sa mako, namang matatawag ninyo
kaya't kayo'y binabahaginan ko. Ginamit ko'y tulad ninyo, may bibig, may mata't may tenga. Na dapat gamitin nyo sa mabuti nang madama nyo buhay ang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay ngang wagas ang pag-ibig niya. Naramdaman niyo po ba, mga mahal ko? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ay liwanag, kayong lahat ay matutong magmahal at magliwanag na ganap. Buhay po ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, buhay na buhay ang Diyos. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Oh, nakahinga po ba kayo ng maluwag? Tingnan niyo nga po kung mayroon pang nakatarak. Ano na ang nakakintal? Meron na po bang nakakintal? Hindi na nakatarak? Purihin ang Ama. Hingang malalim, hingang malalim. Ang sarap huminga ng walang nakatarak, ano? Nakatarak na punyal ng galit, punyal ng hinanakit, tinik ng inggit. Buhay ba ang Ama?
Mga mahal, sa inyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Pwede palang mangyari sa buhay ng tao yan. Totoo po. Pwede palang mangyari sa buhay ng tawang para ka na lang bingi, bulag, pipi. Subalit, malakas ang pandinig mo, maliwanag ang mata mo, kahit nga doon kitang-kita mo pa naglalakad. At masarap kang kumain, maganda kang mangusap, subalit pipi ka sa hindi dapat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Maraming bagay na salitang hindi dapat ura-urada pagdakay bibigkasin mo. Marami ring bagay na hinihiling ka na hindi pagdaka karakarakay kakamtin mo. At ito ang dapat pagnilayan mo tao. Para hindi nahihirapan ang kalooban mo at hindi nahihirapan ang pag-iisip mo. Lagi mong tatandaan, mahal ka ng Ama. Mahalin mo siya sapagkat hindi ka isinilang sa sanlibutang ito para pasakitan at pahirapan, kundi binuhay ka para makilala mo siya at parangalan mo sa bawat araw. Upang ikaw naman kung papaano ka nagpapasalamat at nagpaparangal sa Kanya sa kabila ng pagdalisay niya sa iyo para maging matibay kang anak niya. Isang araw, nakabuo siya ng mabuti sa iyo. Namili ka ba kung anong gusto mong bato? Perlas, diamante, diamond baga, brilyante, topas. Topas ka lang, mumurahin yan. Birthstone, mumurahin yan. Anong masarap na makamtan mo? Diamond. Diamond. Sa diamond din, ilang uri may carats yan. Ano? Ilang carats ang gusto mo sa diamond? Sa tao man, hindi yan nabibili basta-basta ng may pera lang. Kung kakarampot pa ang pera mo, hindi mo mabibili yung first class diamond na pagkalaki-laki. Ito naman hindi dapat sa buhay ng tao. Kayabangan lang yaon. Sige nga, isakbit mo nga yung diamond mong milyon mong binili at maglakad ka sa Divisoria pag di napigtas ang tenga mo. Buhay ba nga ma? Subalit, kapag ang diamond buhay, makinang na buhay na binigay sa inyo ng Ama, walang makananakaw kahit sino pang kamay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo, mahirap ba itong kamtin? Hindi pala mahirap. Kaya lang may pagsusumakit. Hindi mo agad pagdakay makakamit na naglingkod ka lang ng papetik-petik. Pagkatapos eto na, magic! No! Sabi ng Ama. Kaya, may pinagdaanan ka ba? Subalit, patuloy ka. Sigurado, may kaakibat na sigla, saya, at ligaya. Buhay bang Ama? Ang mahal, pawang katotohanan. Sabi nga, katulong ka man, mamahalin ka kapag ang damdamin ng naging amo mo ay napalapit sa iyo. Ang Ama pa kaya? Nagpaalipin ka sa kanyang kabutihan at kabanalan, wala ka bang gantimpala? Aba naman, wala nang maglilingkod ng matapat. Sapagkat, sayang pala. Ba't mo sasayangin ang buhay mo sa kapwa mong walang kwenta? Aba, gumawa ka ng kakwenta-kwenta sa buhay mo. Nang dahil nga yun ang pinakamahalaga at makwenta, mahalin mo ang kapwa mo. So may inyong kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Wika ng Ama, mahal na mahal ko kayo. May hihigit pa ba doon? Kung wala na, manalig ka, buhay siya. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, sa bawat oras, kailangan mo ang magnilay
Hindi yaong maghapon, inisip mo'y isa lang. Kailangan, parti-parti yan. Inisip mo man si Juan, para hindi ka magalit kay Juan, iparte mo ang ama. Pag pinarte mo ang ama, hindi si Juan ang lagi sa isip mo, hindi mapitigbak ng galit ang puso mo. Buhay ba ang ama? Ang hirap sa tao, galit kay Juan, galit kay Petra, galit kay Maria, lahat silang inisip niya, bandang huli, nakoma siya. O, gusto nyo? Komang? Komatos? Anong gusto nyo? Buhay! Buhay ba nga ma? Sumayin nyo ang kapayapaan. Kaya, tandaan po ninyo, lahat naman ay naisasa ayos. Kung may mag-aayos at magpa-paayos. Tama po ba? Subalit, napakagaling man ang mga ayos. Kung yung inaayos ay ayaw magpaayos, walang maya sa ayos. Buhay ba nga ma? Kaya kayong lahat ay mag-paayos ng isip. Mag-paayos niyang puso nyo. Para bagang flower base. Ano? Yung flower base. Eh pag puro alikabok na, pagkaganda-ganda man ang bulaklak, maganda pa bang tingnan? Ano itsura? O pag binabad mo, nawala yung agiw, alikabok, anong naging itsura? Abay, alam pala ito ng tao. Yung agiw ng isip nyo, ipaalis nyo na. Yung alikabok ng puso nyo, alisin na. Para na sa gayon, maging ganap na kayo sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi madali. Napakahirap. Subalit hindi mo kaya yan. Kaya huwag mong paghirapin ang iyong loob. Tanggapin mo ang magpapagaan ng lahat ng mahirap para sa iyo at pagagaanin niya ang lahat ng dala-dala mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Napakahirap kapag sa sarili mo doon mo ginawa. Subalit, kung gumagawa ka na hindi ganang iyo at may tagatupad, tumatalima ka lang, napakagaan. Sapagkat ang nagpapagaan niyong mga dalahin mong hindi mo kaya, ang Diyos na walang hanggan ang buhay mo. Buhay ba nga ma? Sumayinyong kapayapaan. Kaya, sumuko ka lang. Huwag kang mayabang. Magpakababa ka lang. Huwag kang mataas. Huwag kang lipad ng lipad. Mamanatag ka. Para sa gayon, pag ginawa mo ito, mapagninilayan mo. Kapag nag-iisa ka, ang Diyos mo pala'y kapiling mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, payagpag ka ng payagpag sa sanlibutan. Taas ng taas ang iyong lipad. Ayaw mo magpakababa sa Ama. Yung pala naman, di mo kaya. Hindi kaya ng bagwis mo, mahina pa. Kaya bandang huli, nang bumagsak ka, bali-bali, di ka na makagalaw. O mga mahal, walang mababaling pakpak kung walang matayog ang lipad. Walang lalagapak kung walang nagpakataas. Kaya ang tao, magpakababa, Diyos, sumuko ka. Hindi ganon. Tao, sumuko ka. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba? Wala. Tayo na, magsiuwi na. Kulang pa ba? May kulang ba? Abay, pag may kulang, pahanapin nyo bukas. May ba ang Ama? Sigurado? Araw-araw, o alin ang masarap kainin? Sariwang gulay o kuluntoy na gulay? Aba, araw-araw, sabi ng Kapampangan, araw-araw. Araw-araw, hanapin nyo ang sariwang
mabuting balita. Preskong presko, natatama sa isipan. Manonood hanggang kaloob-looban, magdudulot ng kasiyahan, kagalakan. Saan magmumula yan? Sa banal na espiritu mula sa kataas-taasang Diyos Ama at Diyos Anak. Nasaan po siya? Bayawan ko sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halina kayo! Kayo ay magnilay. Kayo ay magbulay, magising sa katotohanan. Kung tatahak ka, mamasdan mong daranan. Baka matisod ka, magtumba ka, mata ay bulag pala. Buhay ba nga ba? Tayo na, tayo na. May tanong po ba? Wala po. May sakit po ba kayo? Aba, talagang dapat wala kayong sakit. Sapagkat kundi kayo gumagaling, wala kayong narinig. Buhay ba nga ba? Meron pa po ako sakit, nararamdaman ko po sabi nung isa. Naramdaman mo pala yung sakit mo, hindi yung nagsalita sa'yo Buhay ba nga ba?